amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes, Hataw Balita. Ang niyo pa rin po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan At Romel Fuertes. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Update po sa kalagayan po ng bulkang Mayon sa Albay. Ating alamin ang report mula kay RH18, Ruel Saldico. Manoy Ruel. Manoy Ruel, ikaw na. Nawala si Manoy Ruel. Babalikan ka namin, Ruel, ha? Dito muna tayo kay Eric Dastas, isang waiter ang pinagbabaril sa loob ng kanyang sasakyan sa bayan ng Nasugbu, lalawigan ng Batangas. Ang biktima patay. Kuyang Eric Dastas. Kuyang Eric. Oh, go ahead, Eric. Nawawala rin. Go ahead, Eric Dastas. Bro-Ray. Go ahead. Hindi na nga umabot ng buhay ang 51 anyos na waiter na nakilalang si Benson Rin Garcia, makaraang barilin sa sitio Barangay Aga, Nasugbu, Batangas. Sa inisyal na investigasyon ng Nasugbu Municipal Police Station, Nawawala rin si Eric Dastas. Ano nangyayari? Si Ruel ba? Sige. Okay na uli. Go ahead, Okay na. Maria Ruel, mula dyan sa Albay. Lakay Ray Rebela, naitala ang pagula ng abo o ang aspol sa ilang lugar naman sa lalawigan ng Albay. At tapos kumpirmahin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PBOX, DOST, ang patuloy na aktibidad ng bulkan ngayong umaga o kaninang umaga hanggang ngayon. Ayon sa PBOX, nakaranas ang aspol ang lungsod ng Legazpi, Ligao, gayon din ang bayan ng Bakakay, Kamalig, at sa Sanisdag sa bayan ng Mandaraga na umabot sa tinatayang 1,000 metro ang taas. Na natili naman ng alert level 3 ang bulkan ngayon, kaya't maigpit ang pinagbabawal ang pagpasok naman sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone dahil naman sa posibleng biglang pagbuga ng mga abo sa laba na mapanganib sa residente. Patuloy naman ang pagbabantay ng pagbibigay ng abiso ng PBOX at mga lokal na pamahalaan habang pinapayuhan naman ang mga residente ng mga apektadong lugar na mag-ingat at magsuot ng proteksyon tulad ng face mask at sumusunod pa mga palala ng mga otoridad. Samantala naman nakayari at Romel, dumating ngayong hapon ito si Department of Social Welfare Development Secretary Rex Gatchalian kasama si Albay Governor Manuel Rosal upang pag-usapan naman ang mga prioridad na tulungan ang mga evacuees na ngayon ay nasa kanya-kanyang mga evacuation centers. Mula dito sa lalawigan ng Albay, ito si RH18 Romel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halika natin si Kuyang Eric Dastas. Kuyang Eric. pero Bro-Ray, hindi na nga umabot ng buhay ang 51 anyos na waiter na nakilalang Rin Garcia, makaraang barilin sa sitio Sentro, Barangay Aga, Nasugbu, Batangas. Sa inisyal na investigasyon ng Nasugbu Municipal Police Station, nasa loob ng sasakyan nito ang biktima habang nakaparada sa harap ng kanilang tahanan sa naturang lugar nang biglang dumating ang suspect na armado ng hindi pa matukoy na kalibre ng baril at saka ito pinutukan na nagtamo ng tama ng bala sa pisngi. Mabilis ang yan tumakas ang suspect patungo sa hindi pa matukoy na direksyon. Blanco pa naman ng mga otoridad sa motibo sa pagpatay sa naturang biktima habang patuloy na gumugulong ang investigasyon at sinisilip na rin ang kuha ng CCTV sa pinangyarihan ng insidente. Ito si Eric Dastas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Eric. Samantala, isa namang lalaki, pinagsasaksak ng nakaalitan. Patay dyan po sa may San Miguel, Leyte. Ating alamin detalye sa report ni RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Lalaki patay matapos pagsasaksakin ng nakalitan sa bayan ng San Miguel, Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Pedro, 59 anyos, residente ng barangay Lucay. Nakilala naman ang suspect si alias Al, 38 anyos, kabarangay ng biktima.
Nangyari ang insidente sa barangay Lukay, Alang-Alang, Leyte. Sa investigasyon ng PNP, ang suspek na kainang pumunta sa tiyuhin ng biktima at kinonfronta hinggil sa pagmamaltrato ng kanya kababatang kapatid. Dahil dito lumabas ang biktima, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ng suspek at bumunot ang biktima ng patalim. Bumunot din ang suspek at nagsagsakan ng dalawa. Tinamaan sa kanang bahagi ng dibdib at iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Ang suspek naman ay sugatan sa kanang bahagi ng paa. Tinagbo ang biktima sa RHU San Miguel, Leyte, subalit diniklara dead on arrival ng attending physician, samantalang suspect agad naresto ng kapulisan. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R. Stratito Jimmy, angay-angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pagbubukas ng Kalamanyogan na bridge sa probinsya ng Cagayan, pinangunahan ni Pangulong Marcos. RH number 23, Grace Sansano. Yes, Romel, pinangunahan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagbubukas ng Kamalanyugan Bridge. Ito ay isa sa 5 priority bridge project ng panahon pa noon ni dating Governor Manuel Mamba. Kaninang umaga ay sinalubong siya ng matataas na opisyal ng Cagayan sa pangunguna ng gobernador ng Cagayan ngayon na si Governor Edgardo Aglipay. Ang tulay ay isa sa mga hinahangaan dahil nga sa napakaayos na pagpapatupad ng naturang proyekto. Ito ang mag-uugnay sa bahagi ng pinakang kabisera ng Cagayan, ang Tuguegarao, patungo naman sa bahagi ng Apari hanggang sa mga karatig bayan nito. Isa sa mga pangunahing problema ng maraming mga magsasaka ay ang paglalabas ng kanilang mga produkto para sa naturang aktibidad ng pagtatransport ng mga produkto. Sa ngayon, mapapakinabangan na ang naturang tulay sa tulong pa rin ng DPWH at ng national government. Yan ang ating update. Ito, CRH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Grace. Samantala, Rido, ito raw po'y tinitingnang motibo sa pagpatay sa punong barangay at kanyang kasamahan sa may Maguindanao del Sur. Report mula kay RH19, June Dimacotac. June. Lakay Ray, Lakay Romel, kinampangan patay ang barangay chairman at pinsan nito habang sakay ng motorsiklo sa bahagi ng barangay Panadtaban, Raja Buhayan, Maguindanao del Sur. Sa report mula sa Provincial Police Office, kinilala ang mga biktimang sina barangay chairman Norudin Sindatukan Uto Jr. at pinsan nitong si Arto Uto Mangilala. Alas 9:40 ng umaga, hindi kalayuan sa tahanan ng kapitan nang paputukan sila ng mga armadong nakaabang sa isang liblib na lugar. Sa ongoing investigation ng Raja Buhayan Police, tinitingnan ang anggulong may kaugnayan sa Rido ang motibo ng pamamaslang. Na-recover sa crime scene ang mga basyo mula sa M16 rifle. Ang provincial government ng Maguindanao del Sur since day 1 ay nagsusumikap na maayos ang lahat ng Rido sa kanilang area of concern sa layuning makapokus na sa malawakang implementasyon ng development. Sa magkatuwang na effort ni na Provincial Governor Dato Ali Nigdimbang, 6th Infantry Brigade Commander Brigadier General Edgar Catu, Provincial Police Office at barangay level, ganun din ang opisina ni Congressman Ismael Toto Maudadato. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimacotac, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lalaking pumatay sa sariling asawa noong Pasko sa Tabuk City. Sumuko na, RH number 41, Romy Gonzales. Lakay Romy. Sumuko na sa mga otoridad ang lalaking pumatay sa kanyang sariling asawa noong araw ng Pasko sa lalawigan ng Kalinga. Ang suspect na hindi mo na pinangalanan at ng kanyang asawa ay nagkaroon ng mainitang pagtatalo noong gabi ng December 25 sa kanilang bahay sa barangay Agbanmawag, Tabuk City. Naging matindi ang pagtatalo ng mag-asawa hanggang sa pinagtatagan ng suspect ang kanyang asawa na sanhi ng pagkamatay nito. Ang madugong pangyayari na nasaksihan pa ng kanilang anak, tumakas ang suspect at naging punterya ng manhunt operation ng pulisya at ilang opisyal kasama si Tabuk City Councilor Jefferson Bonas na nanawagan sa kanyang pagsuko.
Ipinahayag kahapon ni Kalinga Provincial Police Office Provincial Director Police Colonel Gilbert Fatigue ang pagsuka ng suspect noong January 3, 2026, siyam na araw pagkatapos mangyari ang naturang krimen. Sa katuparan, ang pagsuka ng suspect sa koordinasyon ni Kalinga Governor James Aduba at Pangol Tribe Leader Simeon Bentican sa tulong ni Police Senior Master Sergeant Darwin Gacayon at mga elders ng tribo. Ayon kay Colonel Fatigue, hindi nila kinakanlong at kinukonsinti ang mga individual na sangkot sa krimen o anumang uri ng kaaliwas-wasan dahil ang hangad nila ay isang tahimik, maayos at progresibong Kalinga. Ito si Aris 41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat kay Romy Gonzales. Samantala naman, 2.7 daw po milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu nasamsam sa isang punong barangay sa Haniway, Iloilo. Report mula sa Action Radio Iloilo, Jocelyn Make. Jocelyn. Arestadong 51 anyos na si punong barangay Jagger sobre Vega Verbal ng Kanawili Haniway na makuhanan ng 2.7 million pesos na halaga ng suspected shabu at dried marijuana leaves sa drug bust operation ng Provincial Drug Enforcement Unit. Ayon kay PDEU Head Police Major Daja de Lima, tokhang surrenderer at tinuturing na high-value individual ang kapitan. Napag-alaman ng mga menor de edad na babae mula sa Iloilo City ang inuutusan ng barangay captain sa paghatid ng illegal drugs sa kanyang mga parokyano. May na-rescue na 15 anyos na babae ang PDEU na taga Iloilo City na umamin na pinapagamit din sila ng kapitan ng iligal na droga. Nadiskubre ng PDEU ang iligal na aktibidad ng subject sa lungsod ng Iloilo dahil may isang police station na nakamonitor sa mga menor de edad na kanyang inuutusan. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ng shabu at baril kumpiskado, suspect arestado sa Quezon Province. RH number 33, Benji Antioquia. Benji. Timbog ng Chaong Quezon Municipal Police Station at ng Drug Enforcement Unit Team ang isang hinihinalang drug personality sa ikinasang drug bypass operation sa Barangay Lalig, Chaong Quezon. Na-recover mula sa sinasabing drug suspect ang isang sachet na hinihinalang shabu na tumitimbang sa 0.16 gramo na may tinatayang standard price na 1,088 at street value naman 3,264. Pero sa isinagawang masusing paghahalughug, na-recover pa ng mga pulis ang 4 na sachet na hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang sa 39.60 gramo at humigit kumulang ito sa street value sa 800,000 pesos. Na recover din mula sa sinasabing drug suspect ang isang caliber 9M pistol na may kasamang mga bala at agad naman sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 at pansamantalang nakakulong ngayon sa Chaong Municipal Jail ang nasabing hinihinalang drug suspect. Ito si Benji Antioquia nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Benji. Samantala naman, tricycle na minamaneo daw po na minor de edad abay bumangga po sa isang truck. Sa may dinalupihan Bataan, mga sakay sugatan. Report mula kay RH37, Danny Gumilang. Danny. Isinugod sa pinakamalapit na ospital ang 8 mga sakay ng isang tricycle at driver na pawang mga minor de edad. Makaraang bumangga ang mga ito sa nakaparadang 10-wheeler truck sa Barangay Road, Barangay Santa Isabel, Dinalupihan, Bataan. Batay sa ulat at investigasyon ng PNP sa lugar, naganap ang aksidente alas 6 kagabi. Nakaparada umano ang Isuzu 10-wheeler cargo truck sa gilid ng karsada nang bumangga dito ang isang Honda TMX 125 tricycle na minamaneho ng isang 14 anyos na walang lisensya at sakay dito ang 8 kapwa nito minor de edad. Nawalan umano ng kontrol ang driver na minor de edad sa tricycle at hindi na naiwasan at bumangga sila sa nakaparadang truck. Dahil sa lakas ng impact, nagtamo ng mga pinsala ang driver at mga pasahero ng tricycle at agad silang isinugod sa JC Payumo District Hospital para sa agaran lunas. Patuloy ang investigasyon ng pulisya hinggil sa insidente. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halos 100,000 pisong halaga ng shabu, makumpiska, mag-live-in partner at isa pang kasama arestado sa Dagupan, Pangasinan. Freddy Fajardo,
Ibalita mo yan. Nasa kustodiya ngayon ng Dagupan City Police Station ang 3 suspek na naaresto sa iginasang bypass operation ng Dagupan City Police. Base sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Orly Pagaduan, alas 3:22 ng madaling araw nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Barangay Pantal na pinangunahan ng City Police Drug Enforcement Unit, katuwang ang City Intelligence Unit at Station 1 in coordination with PDEA Regional Office 1. Isang nagkunyaring bayad gamit ang mark money at binentahan ng mga suspek ng 2 heat shell transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 14 grams at may street drug price ng 95,200 pesos. Nasamsam din sa mga suspek ang ginamit ng mark money sa operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng 3 suspek. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo Arizarte Taguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Samantala naman, meron tayong update mula kay Jane Bantayan Hospital at Rural Health Units ng Northern Samar. Naka-white alert sa paghanda sa traslasyon ng Nazareno doon. Ating alamin sa report ni Jane Bantayan. Jane? Naka-white alert bukas sa araw ng traslasyon dito sa Northern Samar ang mga RHU at ospital at naka-standby para sa hindi mga inaasahang pangyayari dahil sa pagdagsa ng tao bukas. Sa kasasagan ng pesta ng Senyor Nazareno, inabisuhan ng Provincial Health Office sa lalawigan ang mga dadalo sa traslasyon na bantayan ng kalusugan at tingnan ang mga sinyalis ng katawan kung kinakailangan dalhin sa ospital o nangangailangan ng agarang gamutan. Bukas, maliban sa pagbabantay ng mga pulis at mga force multipliers, ay naka-standby ang mga Health Emergency Response Team. Nakaposte ang mga ito sa dadaanan ng nasabing prosesyon. Paalala ng Health Office kung may nararamdaman na hindi maganda sa katawan, hinikayat na hindi na lamang sumama. Magsisimula bukas ang traslasyon sa alas 5 ng umaga, magsisimula sa Katarman Cathedral patungo sa lokal na dambana dito sa Barangay Kawayan Shrine, Katarman, Northern Samar. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Estudyante arestado dahil sa pamaril sa Davao, kakasuhan ng murder. June Soter ng Action Radio Davao. Arestado ang isang 20 anyos na estudyante kaugnay ng isang insidente ng pamamaril matapos makarecover ng mga otoridad ng isang basyo ng bala na hinihinalang mula sa kalibre 9mm sa pinangyarihan ng krimen. Ayon sa report ng kapulisan, nagsagawa ng follow-up investigation ng mga tauhan ng istasyon sa panguna ni Police Major Paul Michael Nifi kasama ang mga personel mula sa Intelligence and Investigation Sections. Batay sa salaysay ng mga saksi, bago nangyari ang pamamaril, sila ay nagiinuman kasama ang suspect na nakilalang si Jervy, 20 anyos, residente ng Purok 7, Barangay Biao, Gianga, Tugbuk District, Davao City, at ang biktimang si Federico Cañete, 35 anyos, isang laborer at residente ng Hagunoy, Digo City, Davao del Sur. Dagdag ng mga saksi, bigla umanong bumunot ng baril ang suspect mula sa kanyang suot na short pants. Itinutok ito sa biktima at pinaputukan na tumama sa bahagi ng ilong ng biktima, dahilan upang ito'y matumba. Agad umanong umalis sa lugar ang mga saksi dahil sa takot. Kasalukuyan nasa kustodiya ng Los Amigos Police Station ang suspect habang inihanda ang mga kaukulang dokumento para sa pagsasampa ng mga kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at murder. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Go ahead, Kyle Bulya sa iyong Metro Manila ngayon. Lakay Ray Romel, pansamantalang ilimitahan ang biyahe sa Pasig River Ferry Service bukas, Enero 9. Dahil ito sa ipatutupad ng no-sail zone kaugnay na pagdiriwang ng kapistahan ng Jesus Nazareno sa lungsod ng Maynila. Ayon sa MMDA, magmumula lamang ang biyahe sa Guadalupe hanggang PUP Santa Mesa at mula PUP Santa Mesa hanggang sa Karawaan at vice versa lamang. Nananatili namang libre ang pamasahe sa Pasig River Ferry Service. Sa iba pang balita sa pool naman na water interruption ay ilang bahagi naman at Pasig City dahil yan sa maintenance activity ng Manila Water. Kabilang sa maapektuhan ang ilang bahagi ng Barangay Mauway, Addition Hills at Pleasant Hills sa Mandaluyong at ilang bahagi naman ng Barangay Maybunga sa Pasig City. Sisimula ng maintenance activity bukas ng alas 10 ng gabi at inaasahang tatagal ng hanggang 6 na oras. Para naman sa ating ulat panahon, wala tayong binabati ang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Air Responsibility at wala ring nakataas ng thunderstorm advisory dito sa Capital Region.
Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bullias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulya, sa iyong Metro Manila. Rapido, hataw, balita. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita. Inyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:05. This time check is brought to you by ACM.